Kamusta pong muli mga kababayan? Ito pong muli, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, samahan niyo po ako. Pag-usapan po natin. Ito pong nangyari po na talagang yung TRICOM, talagang halos lahat po ng DDS vlogger po ang kanila pong gusto pong imbestigahan mga katambay, ni hindi man lang po sinama ang napakarami po na gumagawa po halos majority po halos gumagawa po ng napakaraming fake news sa mga Duterte. Ang sinasabi po ni Banat Bay na hindi po yata tumatanggap ng bayad mga tambay. Ang mga trolls po, mga kababayan, napakarami po. Ni hindi man lang po pinatawag, mga kababayan. At ganun din po, sa mainstream media, may gumagawa rin po, napakarami din po, gumagawa ng fake news. Pero wala pong pinatawag, mga kababayan. Pero hindi naman po tanga ang mga DDS vlogger, di po ba? Hindi naman po tanga. Ito po ay malayang pamamahayag po ng mga Pilipino. Meron po tayong freedom of speech at freedom of expression ng ating bansa. Kung meron po silang problema sa mga vlogger o sa DDS vlogger, magsampa po sila ng kaso. Mga politiko po yata na balat sibuyas mga kabayan. Meron pong isang matindi po, isa pong dating NPA, dating NPA at dating miyembro po daw ng Alex Bongkayaw Brigades, mga tambay. Yung mga nang-aambus po ng mga kapulisan, mga pumapatay po noong mga panahon po nila yata mga tambay. Grupong ito. Siya pa po ngayon, napakalakas po ang loob. Isa pong abogado na sinasabi pong DDS vlogger, ang gusto niya po o plano pong padisbar mga tambay ng isa pong dating NPA at dating miyembro ng Alex Bongkayaw Brigades na Congressman Paduano mga katambay. Painggan nyo po yung gusto niya pong padisbar, yung plano niya pong padisbar. Itong congressman, ang tanong nga ni Kamanong, makita pa kaya natin itong Congressman Paduano sa susunod na kongreso? Sa tingin nyo, makikita pa natin ito? Pogo vloggers and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila or kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. Yan po mga kabayan, ang sagot po ni Atty. Trixie. At ito naman po mga tambay, ang matindi po ng institusyon po ng Kamara. Ngayon lang po ulit natin nakita na ganitong klase ang institusyon po ng Kamara. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po tayo nakakita ng ganitong congressman. Hindi po tayo nakakita ng mga ganitong klase
na Quadcom o Tricom, mga tambay. At hindi po problema ang mga vlogger sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pati ang mga media na kumakalaban kay dating Pangulong Duterte, hindi po naging problema ng Kongreso, mga tambay. Pero sa panahon po ng bagong Pilipinas, lahat na po, problema na po nila. Lalo pag nakikita po at kinu-question po ang mga ginagawa nila. Bawal na po silang questionin, mga kababayan. Bakit kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Ito, pakinggan po natin yung dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades. Here. Is she a lawyer? Yes, Attorney Trixie. A lawyer. I think, attorney. So what's the pleasure of the body? Mr. Chairman, I might have two motions, Mr. Chairman. First motion, Mr. Chairman, is to issue a show cause order to Attorney Attorney what? Trixie Angeles. Attorney Angeles. Show cause din yan. That is my first motion, Mr. Chairman. Okay, about the... I second the motion. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. My second motion, Mr. Chairman, is for the legal department of this House to study if ever there is a violation, because he is an officer of the court. And he should respect the constitutional duty of Congress. And question of legality, Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against Attorney Trixie, ano pinito? Angeles po. So move, Mr. Chairman. The COMSEC is hereby directed. Oh, no, it's a motion. So there's a motion to... Second. Wait. Your motion is to ask the legal The department. legal department for a possible disbursement case against Attorney Trixie Angeles. So there's a motion cited by Congressman Paduano. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, tayo mga kabayan. Ang tapang, ano? Ang tapang. Matapang po pala pag dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades. Yung mga nang-aambus po ng mga militar, polis. Matapang po pala yan pagdating sa Kongreso. Napakatatapang po pala pagka naging congressman ang dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades. Isa pong abogado at siya po ay hindi abogado. At yung isang congressman din po ay hindi abogado, mga babae. Ibang klase, no? Ngayon, saan po pa nagpunta ang Attorney Trixie? Sa Korte Suprema. Sa Supreme Court po sila dumulog. Kasi ang Attorney Trixie Angeles ay hindi po niya nakikitaan ang Kamara, ang institusyon po ng ating sinasabi institusyon ng Kongreso ay hindi po nakikitaan ni Attorney Trixie na magiging fair ang gagawin ng investigasyon. Bakit po nasabi ni Attorney Trixie? Halos po na pinatawag ng mga vlogger, yung tinatawag po nilang DDS vlogger. Di ba? At ang isa pa, matalino po si Attorney Trixie. Alam niya po ang batas. Malabo pong mangyari. Ano po ang sinusulong pang batas, mga kababayan? Paano po magiging batas? May batas nga tayo. May kalayaan po ang Pilipino. May freedom po. May kalayaan ang ating bansa. Freedom of expression. Freedom of speech. Tapos meron po mga congressman ngayon, katulad po nila. Sasabihin na nilang fake news. Ang mga sinasabing fake news, kung sino pa yung nakakita ng problema at natutuklasan at pinahayag ng mga vlogger, katulad po ng sinasabi po at nakikita ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte, yung natutuklasan nila. Kinu-question din natin sila. Dahil dating Pangulong Duterte ay nagpapahayag na puro ang ginawa po nila ay puro istapa sa ating kaperahan. Di ba kinu-question sila ni dating Pangulong Duterte? Nasaan ang mga pera? Nasaan? Nasaan ang libro nyo? Di ba hinahanap ni dating Pangulong Duterte mga libro nila? Open the book. Ipakita nyo sa taong bayan kung paano nyo ginastos ang pera ng bayan, ang pera ng Pilipino. Nasaan ang mga resibo? Buksan nyo, libro nyo. Hindi yung ginagawa nyo lang sa amin, certification, liquidation by certification lamang. Di po ba? At hindi namin alam
Natuklasan lang po yan ni Sasso Trogandos at nalaman po ni dating Pangulong Duterte na walang mga public hearing ang inyong pondo, mga kababayan. Hindi alam ng mga Pilipino. Tapos natuklasan pa ng Vice President, kontrolado po ng Kongreso at ng Senado ang pera ng bansa. Kontrolado nila. Kaya nga pumutok ang issue ng BICAM. Maraming blanco pero wala silang investigasyon dyan. Wala silang tinututukan dyan. At hindi nila pwedeng imbestigahan yan kasi sila, iimbestigahan ba nila yung mga sarili nila? Kung sino ang pumirma o sino ang naglagay doon sa mga blanco na pinirmahan ng Pangulong Marcos, yung GAA, hindi nila iimbestigahan yan. Yung nangyari sa BICAM. Buti na lang, dinadala ang usapin sa Supreme Court. Kaya tamang-tama po yung ginawa ni Attorney Trixie Cruz na yung usapin na alam nila na masi-single out lang sila. At nakita po natin ang tapang ng mga congressman. Nakita nyo po, mga congressman, nagmumura. Ang tatapang. Hinahamon ng mga Pilipino, hinahamon ng mga taxpayer. Yung mga nagpapasweldo sa kanila, mga taxpayer, hinahamon. Pinapupunta pa sa Kamara at doon daw ilabas ang tapang. Samantalang yung pinapupunta nila sa Kamara, yun ang nagpapalamon sa kanila. Yun ang nagpapasweldo sa kanila. Yun ang amo nila. Yun ang boss nila. Saan ka nakakita ng mga mambabatas, mga congressman, yung mga Pilipino na pinagsisilbihan mo, mga taxpayer, bumubuhay sa pamilya mo. Di ba? Meron ka pang bonus, may extraordinary ka pa yata, may travel pan ka pa, may mga bakasyon ka pang extra na bayad ng taong bayan. Sweldo mo, transportation mo, pagkain mo, puro Pilipino, taxpayer ang nagpapalamon sa'yo, nagpapasweldo. Tapos ganito mo lang silang itrato. Hahamunin mo pa, ilabas ang tapang mo sa Kamara. Ganon po ba? Ganito na po ba ang ating mga mambabatas? Pagdating ng halalan, itong mga politiko na ito, kayo ang boss ko. Kayo. Ngayon, pag sila'y nahalal na, sila na ang hari, sila na ang boss. Hindi na tayo ang boss nila pagka sila'y nanalo na. Kaya dapat ipakita rin po natin sa mga congressman na ito kung sino po tayo. Kung hindi po dahil sa atin, hindi magpapangsyon ng gobyerno. Di po ba? Sa tingin nyo, kung sila-sila lang po, yung mga tax, sila lang ang magtatax sa sarili nila, magpapangsyon ba ang gobyerno? Kung pati ang mga businesses natin na hindi magtatax, sige nga. Pero nakikitaan po natin sila. Trabaho kasi ang kailangan ipakita nyo. Anong mga trabaho ang ibinigay nyo? 3 taon pero nandyan pa rin ang problema. Ano ang sabi ni Vice President? Magtrabaho na tayo. Trabahuhin natin ang problema ng bansa. Ang problema ng bansa, kahirapan. Napakamahal na mabilihin, napakamahal na gastusin. At kakulangan, napakaraming kakulangan sa trabaho. Kaya lang, ano ang tinatrabaho po ninyo yata? Ano ang tinatrabaho nyo? Puro kayong matatapang. Vlogger ngayon ang tinatrabaho nyo. Bakit? Inililiis nyo ba ang issue? Dahil sa napakaraming issue na tutuklasan sa inyong institusyon? Di po ba? Puro kaperahan ang natutuklasan sa institusyon nyo. Ito po ba ay isang dahilan para po mapagtakpan ang mga issue nyo dahil malapit ng halalan? Kaya kailangan natin magyabang, ipakita na tayo'y matatapang. Napakadali natin mag-contempt, walang kaso. Unbelievable. Kaya napakaganda ng ginawa ni Attorney Trixie. Ngayon, pag naglabas na ng desisyon ng korte sa ginagawa nyo TRICOM, diyan sa mga hearing ninyo, ano pang batas ang gusto nyong gawin? Paano mapapasay ang batas na yan? Kung hindi papabor sa mga Pilipino, papabor lang yan sa inyo. Ganun po ba? Kumpleto na ang batas natin. Lalo sa sinasabi nyo mga peke o fake. Yung fake news. Meron na tayong kaparusahan dyan. Pwede na kayo magsampa ng kaso, mga libelous. Di ba? Mga libel cases. Ano pa bang batas? Para lang
kitilin nyo para lang kitilin ang pamamahayag ng mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, ng mga boss ninyo. Di po ba, mga kababayan? Nakakalungkot lang po. Nabigyan mo lang po na kapangyarihan itong mga congressman. Tao rin ito eh. Tao. Kapwa-tao mo ito. May buhay din ito. Mamamatay din ito katulad natin. Kapwa-tao natin. Pero pag sila'y nabigyan na nakapangyarihan, power, na galing sa atin, iba na po ang kanilang paninindigan, mga tamay. Yumayabang na po yata dahil sa kapangyarihan, panandalian lamang. Kaya nga dito sa ginawa ni Paduano, ni Congressman Paduano, unbelievable ang lakas ng loob na planuhin mo, pagplanuhan mo, pinaimbestigahan mo at hinahanapan mo ng ground ang isang abogado Trixie Cruz Angeles na madisbar ang kanyang pagiging abogado. Sino ka? Mababasura lang ng korte yan. Isang congressman na nag-iimbestiga raw ng fake news. Unbelievable. Saan ka nakakita nag-imbestiga ng fake news? Hindi mo pinatawag lahat. Namili ka lang. Dapat pati mainstream media, ang mainstream media ba hindi naglalabas ng fake news? Yung sinasabi nyo? Kung talaga naghahanap kayo ng fake news, lahat patawag nyo. Di ba? Pati ang mga BBM vlogger, napakarami riyan. Sobrang, napakarami. Ang mga DDS vlogger, tinatama nila yung mga maling paratang na nanggagaling sa mga BBM vlogger. Di po ba? Yan, no? Ngayon, sino ngayon ang mapapahiya pag naglabas na po ang Korte Suprema? Dahil matatalino po ang DDS vlogger katulad ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Napakatalino po niyan. Alam niya na hindi na sumusunod yata ang institusyon ng Kamara sa batas. Mukhang may sarili na po yata silang batas na sinusunod sa kanilang institusyon na pag-aari ng Pilipino. Yung kanilang institusyon, pag-aari ng Pilipino yan, hindi kanila yan. Pag-aari ng mga Pilipino lahat yan. Di po ba? Hindi sila hari riyan. Di po ba? Kaya lang, iba na po ngayon eh. Pag naging congressman ka, hari na tingin mo sa sarili mo. Matapang ka na. Matatapang lang sila dahil nahandun sila. Protektado sila na sinasabi nilang institusyon na ang nagpapasweldo ay taong bayan. Mga kababayan, sa atin sila kumukuha ng nakukurap pa yata nila. Sinusweldo nila. Di ba? Yung mga extraordinary na, puro sa ating galing. Sa ating mga tax. Di ba? Ngayon, bayaran na naman ang tax. Sila na naman ang gagamit niyan. Hindi naman tayo. Sila gumagamit eh. Di ba? Yung ating mga kilalaking tax, katatapang. Kaya good luck na lang dito kay Paduano at sa mga congressman, lalo sa Quadcom at Tricom. Good luck na lang sa inyo. Sa palagay ko, good luck na lang kung makikita pa namin kayo. Kung makikita pa kayo. Katulad dito ni Paduano at ni marami. Yung mga nasa Quadcom, mga congressman, yung mga Maynila, nandyan, di ba? Yung may pastor pa dyan na hindi raw nagmumura. Pero minura yung isang vlogger. Ibang klase, no? Ngayon, ito naman, isang abogado. Isang abogado ang gustong magpadisbar sa isang abogado ay isang NPA, dating NPA at dating miyembro ng Alex Bungkayaw Brigades. Ganun na po ba kahina ang ating kongreso ngayon? Mas matalino pa ngayon sa abogado ang isang dating NPA at dating mamamatay tao yata na Alex Bungkayaw Brigades. Marami yatang pinatay ito, di umano, nung siya ay miyembro ng Alex Bungkayaw Brigades. Di kaya? Hindi naman natin nabalitaan ang Alex Bungkayaw Brigades ay mga pare na nag-aaral ng seminaryo sila. Hindi naman po sila ganun natin nakilala. Mga kababayan, sana kung ang Alex Bungkayaw Brigades ay parang seminaryo, nag-aaral ng pagiging pare. Hindi po eh. Nabalitaan po natin, sila ay pumapatay, nang-aambus. Mga kababayan, pero ngayon, ubod ng tapang, isang abogado. Good luck na lang sa inyo.
Yung mga tapang ninyo, hanggang dyan lang naman yan eh. Nahandyan lang yan sa loob ng institusyon na sinasabi nyo. Pero pagdating sa Korte Suprema, tingnan po natin, maglalabas po yan dahil ang mga DDS vlogger ay matatalino po sila. Ang usapin na gusto nyo pong mangyari na investigasyon sa kanya, investigasyon sa kanila, ay diniretso na nila usapin sa Korte Suprema. Kasi may kalayaan po ang bawat Pilipino. Hindi lang po ang mga congressman ang may kalayaan sa Pilipinas. Pati po ang taxpayer ay may kalayaan po magsalita at magpahayag ng kanilang freedom. Di ba? Expression and speech. Hindi lang po sila. Napakaswerte nga nila eh. Bakit ko nasabing hindi sila maswerte? Napakaswerte nila. Dahil gumagamit sila. Anli pondo. Anli. Samantalang tayo yung tax natin, hindi natin magamit. Lalo kung ikaw ay hindi ka naman mahirap. Paano magagamit? Kung hindi ka naman mahirap. Di ba? Agrabyado nga eh. Agrabyado ang middle class. Dahil ang mga pondo natin, katulad pag nagpamigay sila ng isang damukal na ayuda, nabibigyan ba tayo? Dehins, bokiki. Di ba hindi? Pero nagbabayad tayo ng taxes. Pero pag nagbigay naman sila na sinasabi lang isang damukal na ayuda, di ba? Nandiyan ang tupad. Meron pang akap. May 4-piece at kung ano-ano pang ayuda. Nabigyan ba tayo? Nada. Pero tayo yung sinasabing magbabayad ng tamang buwis. Di ba? Pero sila, kamusta naman sila? Ano po napapakinabangan natin sa kanila? Meron ba? 3 taon? Meron? Ayan. Diyan tayo dinala. Issue sa vlogger, pero yung issue nila, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nilang pag-usapan ang issue nila sa ginawa nilang budget 2025. Yung ginawa nila sa BICAM, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw nilang pag-usapan yung ginawa nila, aprobahan nila, malipat ang pera ng Pilipino, ng miyembro ng PhilHealth, na hindi bababa sa 89 billion. Sila ang nag-approve niyan para malipat po at madala po sa National Treasury natin. At ganun din po sa SSS, GSIS. At yan ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, pera ng Pilipino, wala silang investigasyon dyan. Ang kailangan imbestigahan ng mga congressman, TRICOM, Quadcom, mga Duterte. Ngayon, kailangan imbestigahan, vlogger. Good luck na lang sa inyo, mga kabayan. Itong mga ginagawa nilang ito, sa tingin nyo, ang mga Pilipino, malapit ng halalan, sa tingin nyo, papabor sa inyo, papabor lang sa inyo ang halalan kung gagawa po di umano sila ng malawakan pong dayaan, di umano, gamit ang pera ng bayan, di umano. Di po ba? Huwag naman po sanang magamit ang COMELEC. Yan na lang po. Komento na inyong lingkod, yan na lang po ang pag-asa yata nila. COMELEC. Di umano. Never silang manalo, mga kabayan. Komento ko lang naman. May kanya-kanya po tayong opinion. Baka pati ang komento ni Kamanong ay kitilin nyo pa. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Komento ko ito. Malaya ito. Para kitilin nyo pa. Di ba? Maraming salamat po mga kabayan. At good luck na lang po kay Congressman Paduano, ang dati pong NPA at dati pong miyembro ng Alex Bungkayaw Brigades. Good luck na lang. Kung mababasura mo o matatanggalan mo o madidisbar mo ang isang abogado na katulad ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Good luck na lang sa iyo. At tinitiyak po ng mga Pilipino, kung hindi lang po magkakaroon ng malawakan dayaan, di umano, malabo ka na namin makita. Baka hindi na rin namin makita ang iyong tapang sa kamera. Maraming salamat po. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Minalas lang po tayo. Minalas po tayo. Hindi po kasi natin nakita sa dating Pangulong Duterte
na ganitong klase o ganitong kayayabang ang mga politiko po sa ngayon sa bagong Pilipinas. Never natin nakita yan sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ibang-iba po ngayon. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.